Zia? Zia, sandali. Idadala ka ni Mami sa ospital. Mommy, ako na. Hintayin mo lang. Dahil sa sakit na binigay mo kay Zia, papanaguhin kita. Hindi ako makapaniwala. Tapos na ang drama na ito. Gutom na ako. Halos makalimutan ko na. Bumaba ako kumain. Wow! Ang dami namang masarap na pagkain. Paborito kong hita ng manok. At ang paborito kong sweet and sour na tadyang. Ang sarap! Ano to? Ang sarap! Ang laki ng mesa na to. Hindi ko maaabot maraming pagkain dati. Ngayon, kakainin ko lahat ng to. Ito palang gantimpala ko dahil pinagbintangan ako ni Zia. Ate, huwag pilitin. Huwag mo akong pilitin. Huwag matakot, baby. Nandito si Mami. Hindi na kita papayagang masaktan muli. Mommy, Bunso kong kapatid, ako na magtuturo leksyon kay Swan para sa'yo. Mike, huwag mong sabihin yan. Kakarating lang ni ate at hindi siya komportable. Kasalanan ko kung bakit siya nagalit. Huwag mo siyang sisihin. Ang tanga mo naman. Masyado kang inosente at mabait. Isang bagay lang ang hinihiling ko. Pakiusap. Huwag niyo akong iwanan. Basta makasama ko sina mommy, daddy, at mga kuya ko. Kahit paano traktuhin ako ni ate, handa akong tanggapin. Ang tanga mo, anak. Ikaw ang pinakamamahal naming baby. Bakit kita iiwanan? Mommy, Butler, nasaan ang almusal? Pasensya na, Miss Lynn. Ang mga katulong at kusinero walang pasok. Ang bigla naman. Walang kumain ng almusal? Ginoo at ginang at 2 batang ginoo pumunta sa ospital para dalawin si Miss Zia. Ibig sabihin, pinapagutom nila ako? sabi ni Mike turuan ka ng leksyon. Hindi ba mayaman ang Sewell? Bakit sila kuripot? Senior high school na ko ngayon. Kung hindi kumain ng almusal, walang tamang nutrisyon. Kung walang nutrisyon, mabagal ang pag-aaral. At kung mababagal ang pag-aaral ko, bababa ang grades ko. Kung bumaba grades ko, magugunaw ang mundo ko. Naintindihan mo? Naintindihan mo? Hindi mo magets. Hayaan na. Hindi mo kasalanan. Magluluto na lang ako. May nakatira na ba dati sa kwartang to? Sobrang kuripot ng pamilyang to. Bakit walang-wala dito? Wala namang pagkain. Kaya kailangan ko na lang busugin ang isip ko. Walang sumusundo sa'yo? Sumakay ka. Ang bango. Anong yan? Gusto mo? Ay, wag na eh. Ang bango. Kung masarap, ubusin mo. Pero, bakit ka gutom na gutom? Kuripot talaga ang pamilyang Sewell. Nasaktan si Zia kaya hindi ako binigyan ng pagkain. Sige, sabihin ko yung nangyari walang kinalaman sa akin. Hindi ko siya tinulak. Siya mismo ang nadapa. At hayaan mo na. Kahit sabihin ko, hindi mo maintindihan. Kahit hindi ko magets pero mula ngayon, ako na ang bahala sa almusal mo. Para sa hapunan pwede kang kumain sa amin. Si Joseph, tagapagmana ng Gower. Kasintahan ni Zia, hinahabol ni Mr. Sewell ang alyansa sa kasal. Ayon sa mga karaniwang trope,
Siya dapat na ang bida nitong klise na mundo. Ma-involve sa kanyang malaking problema. Hindi! Hindi pwedeng maantala ang pag-aaral ko para sa exam. Wala kang nararamdaman para sa akin? Pakiusap, huwag mag-isip ng iba sa akin. Joseph, high school na tayo ngayon. Ang pag-aaral prioridad natin. Kailangan natin maghanda sa college entrance exam. Huwag kang mang-asar ng ganyan. Seryoso ito. Ang puppy love magpapababa ng grades ng malaki, baka makaligtaan ang Hopia University. Nakakatakot isipin. Pero Lynn, estudyante na ako sa Hopia University. Kaya sabihin mo kailangan ko pa bang mag-aral? Naku, di ka pala high schooler. Akala ko na Mama at Papa lang nagpapasalamat sa'yo kaya inutusan akong alagaan ka. kaya pala ganoon. Salamat Mama at Papa. Oh, salamat sa Mama at Papa mo. Kaya akala mo lang gusto kita. Hindi. Ako? Kasaganaan, demokrasya, kagandahang asal, pagkakasundo, kalayaan, pagkakapantay-pantay katarungan, paglaganap ng batas, pagkamakabayan, dedikasyon, integridad. Nakain ako ng maraming tinapay kaya nagka-carb coma ako. Carb coma? Diyos ko, bakit ginawa ko ang ganitong katanghang bagay ngayong araw? Baka nahawa ako ng pamilyang Sewell ng sindroma ng nobela? Nasiraan na ako. Gusto kong mag-aral. Mag-aral ng mabuti. Sis, 2 araw ka na sa ospital. Bored ka na siguro. Nandito kayo para sa akin itong mga araw. Hindi niyo ako tinalikuran kahit saglit. Sa tingin ko, Mike, ikaw nagsasawa. Galing ni Zia sa exam ngayon. Hindi pa natin siya naipagdiwang ng maayos. Saktong-sakto. Ngayong uuwi na si Zia. Magdiwang na tayo. Salamat, Ma. Salamat, Nico. Okay yan. Pwede natin imbitahin mga gawers sa kabilang bahay para makisaya. Kasalanan ni Swan yan. Paano naman ang kapatid ko na dumanas ng ganung hirap? Mike, tama na. Okay na ako. Patawarin mo na siya. Ha? Si Swan yun, di ba? Sino kasama niya? Si Joseph. Swan? Bakit siya kasama ni Joseph? Ang babaeng si Swan. Lakas ng loob niyang akitin si Joseph. Hindi, akin lang si Joseph. Pagpasok ko sa kolehiyo, pakakasalan ko si Joseph. Joseph, andito ka? Sa nakaraang mga araw. Mauna na ako. Sige, bye. Joseph, nakauwi ka na. Ma, nakauwi na ako. Ang mga Sewell sa kabilang bahay na ibibigay sa anak nilang babae ng munting handaan at inimbitahan tayo. Hindi ako pupunta. Bakit? Naabala ako ng panganay ni Sewell at trauma pa rin ako. Anak mo ay inabala ng isang babaeng baliw. Katawa ba yon? Ayun. Pero narinig ko, ang bagong tunay na anak ng mga Sewell ay matalino. Pumunta ako sa paaralan para sa negosyo. Narinig ko ang mock exam niya lampas 700. Hindi bobo ang batang yon. Ang pagdiriwang na ito ay siguro para sa kanya. Sasama na ako. Pupunta na ako. Di ba may nagsabi kanina na hindi pupunta? Ano? Nagbago na naman isip mo? Nitong mga araw, si Joseph madalas umuwi. Akala ko nag-aalaga sa atin, 2 naiiwang mag-isa. Pero totoo pala, hatid sundo niya araw-araw ang anak ng kapitbahay. Kaya tunay niyang intensyon, hindi lang dahil mabait siya. Totoo ba, Joseph? Gusto mo ba ang anak na babae ng mga Sewell? Hindi mo sinabi pupunta ka sa pagdiriwang? Ako, aakyat muna ako magpalit. Ayo! Gower. Halika, upo. Kuya Joseph, katabi ko ang upuan mo. Mas gusto ko ang pagkain doon. Ngayon, ipinagdiriwang natin ang pagpasa ng anak ko si Zia sa first year cutoff. Halika, Zia, saan itong huling mahalagang sandali? Kailangan mong magsumikap din. Opo, Pa. Swan, kahit hindi maganda ang resulta, huwag kang mawalan ng pag-asa. Sa hinaharap, matuto ka sa kapatid mong babae. Sa huling tanong sa physics, kabuo ang init na nagawa hindi pwedeng 30 joules. Mali kaya ang answer key? Kapag pumasok si Zia sa Hopia, kailangan humingi kay Joseph, alagaan siya ng mabuti. Hindi ko magagawa. Hayaan ako makapasok siya. Kahit makapasok siya, hindi siya mapupunta sa parehong kolehiyo ko. Paano siya alagaan? Bakit siya nawawalan ng buwang? Heto. Cheers. Cheers. Heto. Joseph,